Okay, pag-usapan natin ngayon ang isang kaso na hanggang ngayon talagang puno pa rin ng misteryo. Ito ang kwento sa likod ng nakakagulat na pagkamatay ni Kathy Cabral. So, sino ba si Kathy Cabral? Hindi siya basta-basta ha. We're talking about a veteran, isang decorated public servant na nagbigay ng 4 na dekada ng serbisyo sa DPWH. At ang galing dito, nagsimula siya sa baba, rank and file at inakyat niya lahat yan hanggang sa maging undersecretary. Galing, di ba? Pero may isang napaka-importanteng detalye tungkol sa kanya na kailangan nating tandaan. Mayroon siyang matinding at take note, documented na takot sa heights. Hindi ito yung simpleng kabalang ha, sinasabi nating clinical phobia talaga. At dito na nagiging sobrang weird ng lahat. Dahil itong taong may matinding takot sa matataas na lugar, ang katawan niya natagpuan sa ilalim ng isang bangin na halos 30 metro ang lalim. How does that even happen? Ayan, yan ang puzzle na susubukan nating buuin. Isang high-achieving public official, isang crippling fear of heights, at isang misteryosong kamatayan sa bangin. Paano nagko-connecta ang lahat ng to? Let's dive in. So para masimulan natin to, kilalanin muna natin ng mas malaliman kung sino ba talaga si Yusek Kathy Cabral. Kasi dito natin maiintindihan kung bakit napakalaki ng kwentong ito. Grabe, tingnan niyo to. Siya yung kauna-unang babae na naging undersecretary sa DPWH na galing sa rank and file. Licensed civil engineer, 3 master's degree, at hindi lang isa kundi 3 doctorate degrees. May mga certificate pa from Wharton and Harvard. Imagine that. Siya yung nagpapatakbo ng mga malalaking proyekto ng World Bank at Asian Development Bank. Talagang bigatin. Okay, so ngayon balikan natin kung ano ba yung opisyal na salaysay ng mga pangyayari. Ito yung kwento na nakabase sa sinabi ng nag-iisang key witness sa kaso. So heto yung kwento ng driver niya. Bago daw mag-2:00 ng hapon, nakita raw si Yusek Cabral na nakaupo sa gilid ng bangin sa Cannon Road. Siyempre, delikado yun, kaya sinaway daw siya ng driver at ng isang pulis. Okay. Pero, pagkatapos nilang mag-check-in sa isang hotel, dito na yung weird part. Nagpupumit daw si Yusek na bumalik sa eksaktong lugar na yun. At ang hiling pa niya, iwan siyang mag-isa. Yun yung huling beses na nakita siyang buhay. At yun ang kwentong sinabi sa pulis. Pero alam niyo yun, kapag may kwentong parang hindi ka panipaniwala, doon na nagsisimulang lumabas yung mga tanong. Kasi yung kwentong yan, may mga butas. Unang-una, balik tayo sa acrophobia. Para malino sa lahat, hindi ito basta nervyos lang, isa itong clinical anxiety disorder. Ibig sabihin, yung mga taong may ganito, gagawin nila ang lahat para iwasan ang matataas na lugar, nagpapanik sila. At ito pa, mismong si Kathy Cabral sa isang interview noong 2018 ang nagsabi, quote, "Ang heights ang aking pinakamalaking phobia." Siya na mismo ang nagsabi. So, yung sarili niyang salita direktang sumasalungat sa kwento ng driver. Dito na papasok yung malaking question mark. Bakit ang isang taong may ganito kalalang phobia ay sadyaing babalik ng paulit-ulit sa isang lugar na pinakakinakatakutan niya at hihilingin pang iwan siyang mag-isa doon? It just doesn't add up psychologically. At hindi lang yan. May mga iba pang maliliit pero mahalagang detalye. Noong umaga daw, naka-jeans at jacket siya. Pero yung katawan niya nakadress na. Sa lamig ng banquet, nasaan yung jacket niya? At isa pa, bakit hawak ng driver yung cellphone at bag niya kung ang plano niya ay sadyaing magpaiwan doon? Ang daming tanong. At dito na natin ipapasok yung pinakamalaking piece of the puzzle. Kasi ang pagkamatay kay Kathy Cabral ay nangyari sa gitna ng isa sa pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng DPWH. At hindi natin pinag-uusapan ang milyones dito, ha? Ang usapan dito ay bilyon-bilyong piso ng pera ng bayan na sinasabing nawala sa isang napakalaking kickback scheme. Billions with a B. Ayon mismo kay Congressman Leandro Leveste, may paniniwala ang mga investigador na si Yusek Cabral ay mas marami pang alam kesa sa star witness na hawak na ng gobyerno. In other words, siya ay posibleng isang mas malaking isda. At ito na yung parang pang-pelikulang twist. Ang aligasyon ay yung computer daw niya naglalaman ng master list ng lahat ng pangalan ng mga sangkot sa anomalya. Can you imagine kung gaano ka-powerful ang ebidensyang yun? At tingnan nyo ang timing. Sobrang kaduda-duda. December 3, kinausap na siya ng ombudsman. May mga kaso na raw na isasampa.
December 15, hindi siya sumupot sa isang napakahalagang hearing. At 3 araw lang pagkatapos noon, December 18, patay na siya. The walls were closing in. So dahil sa lahat ng impormasyong yan, hindi pwedeng sabihin na, case closed. Napakaraming tanong na kailangan ng sagot. At para masagot yan, kailangan ng isang tunay at masusing investigasyon. Siyempre, kailangan nating irespeto ang pamilya. Personal na trahedya ito para sa kanila at kailangan nila ng privacy. Pero sa kabilang banda, mayroon ding public interest. Bilyon-bilyong peso ng pera natin ang nakataya dito. Kailangan ng katotohanan at accountability. At yung isang tamang investigasyon, hindi naman komplikado yan. Ito yung mga basic, diba? Full forensic autopsy, forensic examination ng mga gadgets niya, isang malalim na pagtatanong sa driver na maituturing na person of interest, pagsuri sa mga CCTV. Lahat yan, standard procedure lang dapat. Kasi isipin nyo, kahit ano pa ang totoo, kailangan ng investigasyon. Kung aksidente, para magkaroon ng closure. Kung suicide, kailangan nating malaman kung gaano kalaki yung pressure sa kanya na nagtulak sa kanya doon. Kung foul play, well, may isang salary na nakakalaya. At kung yung pinaka-wild na posibilidad, isang peking pagkamatay, ibig sabihin yung key figure sa buong scandal nakatakas. At para lang ipaalala sa atin kung gaano kalaki ang pinag-uusapan natin, mismong si dating DPWH Secretary Singson ang nagsabi na ang iskandalong ito ay isang total connivance na nagresulta sa total breakdown ng gobyerno. Ganon kalala. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito. Kapag ang tiwala ng buong bayan at bilyong-bilyong pundo ang nakataya, ano sa tingin ninyo ang magiging kapalit? Ang totoong presyo kung hahayaan lang nating manatiling walang sagot ang mga tanong sa kasong ito.